Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Okay, ladies and gentlemen, mga kaigsunan, welcome again to Attorney Nas in Action. Today, we are very happy that we have our first honorable guest in our show in the person of the first senatorial candidate, Senador Chis Escudero. Sa lahat ng televiewers na Attorney Nas in Action, taos pusong pagbati, karangalan ko maging bahagi na inyong programa sa araw na ito. I am very happy na nandito. Ano pa tayo nakayelo? Well, you have to remember that our program, mga kaigsunan, this is not political, no? In fact, ano lang ito, kasi kailangan natin talaga si Senador sa pagsulong ng ating financial condition in our country. May tanong ko lang... At least news and current affairs to, hindi to showbiz program. Okay yan? Yeah. So, duwawin muna tayo with mga love life, mga ano ha? So, this is a very informative show, Senador, yes. No? So, in your incumbents as Senador ng ating bayan, ano pang nagawa natin relating to financial institution, condition ng ating ano? Well, una sa lahat, sinikap natin hindi man pataasin ang sweldo, palakihan ng take-home pay ng ating mga kababayan. Isa ka sa mga sponsor nagsulong at nagpasa ng batas na nag-exempt sa minimum wage earners sa pagbabayad ng buwis o withholding tax. Para naman matiyak natin na hindi man tumaas ang sweldo nila, mas malaki yung naiuwi nilang pera para sa kanilang mga pamilya. At sa panig ng BIR, may isa kaming pinag-aaralan pa na maaari sana ninyong tingnan din. Simpleng konsepto. Yung ordinaryong manggagawa, kada buwan kinakaltasan siya ng bayad niya sa buwis sa pamamagitan ng withholding tax. Pero yung malalaki at mayayamang negosyante nagbabayad lamang minsan kada isang taon. Makalipas pa ang ilang buwan matapos nang kitain yung pera sa nagdaang taon. Siguro naman dapat lamang yung mas konti ang pera, yung mas mahirap, mas bigyan natin ng konting kaluwangan. At yung mas maraming pera, mabigyan natin ng konting kahigpitan para makatulong siya sa pamamahala ng gobyerno at pagbibigay ng serbisyo publiko ng ating mga kababayan. Ika nga, those who have less in life should always have more in law. Kaya pala, Senador, yung ano natin, status natin ngayon sa run after tax evader, no? Meron na tayong 5 conviction sa mga malalaking businessmen. Sa malalaking businessmen, dahil sa mahabang panahon, yung mahirap lang palagi nagbabayad ng buwis, yung mayaman, palagi nakakalusot at nakakakuha ng magaling na mga abogado. Pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Aquino, at sana, henceforth, sino man maging Pangulo, pantay na pagkakataon ang dapat bigay sa bawat Pilipino, pantay ang pagtrato. Yan ang buod at ibig sabihin ng walang wangwang. Walang pwede mauna dahil lamang masikat, mas mayaman na may pwesto ka, pantay dapat ang pagtrato sa lahat. In other words, Senador, itong pagsulog natin sa taxes, no? Para ma-collect. I understand na for the first time in our history, we collected more than 1 trillion, no? Well, record-breaking ang BIR ngayon. Sana ganoon din ang customs, pero naghahabol pa ang customs hanggang ngayon. So, yung ano natin, ito ba yung pag pinag-aralan natin itong tax system? Do you have to balance the economic condition, the peace and order? Definitely. Hindi mo kailangan masyadong pigilan ang paglago ng ekonomiya, dala ng galaw ng private sector sa pamamagitan ng malaking buwis. In fact, sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamataas sigurong buwis na binabayaran na. Pinag-aaralang seryoso ng Kongreso ang pagpapababa ng buwis para lumawak yung tax base. Para sa gayon, walang erosion na mangyari, pero mas maraming babalikat sa mga pasanin ng gobyerno, pero mas mababa ang kanilang babayaran. Isang halimbawa na lamang, lahat ng expats natin, ito yung mga foreigner, mga dayuhan na nagtatrabaho sa bansa, lahat sila binabayaran lamang ng allowance dito sa Pilipinas, na wala tayong buwis na nakukuha. Ang sweldo nila, binabayaran nila sa Hong Kong at kinukuha mula sa Hong Kong. Fund transfer na lamang yon. Kasi sa Hong Kong, ang income tax nila ay 15% lamang. Dito, 30%. So ikaw nga naman ang expat ng isang kumpanya, mas pipili mo, doon na lang ako magsweldo, mas mura ibabawa sa akin,
kesa dito magsweldo sa bansa. Ilan yan sa mga pinag-aaralan na tinitingnan po namin? Oo, masyadong palang malawak itong taxation, no? At saka itong senador, itong nangyayari sa mga benefits, mga salary ng ating mga BIR personnel, masyadong mababa. Kanya yung na-experience ko to, yung examiner namin, nagsusweldo lang ng 11,000. Take home ano niya. Tapos, kung mag-examine siya na isang malaking korporasyon, kung i-bribe siya ng isang korporasyon na to, I think, Alam mo, ayon sa best practices ng mga BIR o katumbas ng BIR sa ibang parte ng mundo, sa ibang bansa, ang dapat na ina-allocate na pondo para sa collection arm ng gobyerno ay 4 to 5%. Ilagay na natin sa 5%. So, kung 1 trillion ang layuning kolektahin ng BIR, dapat ang pondong naka-allocate sa BIR para ay 5% o 50 billion pesos. Magkano ba BIR ngayon? Wala pang 10 bilyong piso. Isipin mo kung i-allocate natin sa BIR yung kinakailangan 5% o 50 billion pesos. Napakarami nilang magagawa, mas mabilis ang pagkolekta, may iwasan ng corruption, at mas efficient ang serbisyo natin. Ika nga, may investment kang 50 billion, ang kikitain mo 1 trillion, baka pag nag-invest ka ng totoong 50 billion na, doble pa nun ang kitain mo dahil sa ngayon ang investment ng gobyerno sa BIR. Pwede ako nagkakamali, nasa 8 bilyong piso lamang. okay. So, will it be possible na with your second term, Sinusulong at pinaglalaban namin yun at unti-unti na rin namin kinukumbinsi si Pangulo Aquino na gawin ang sundin yun dahil yun ang susi, yun ang para sa akin tulay para makamit at makamtan po natin yan. Ano ba naman yan? Ang laki-laki ng buwis. Kung wala sana to, nakabili na ako ng pagkain. Nakikinabang ka din dyan, pare. Huwag ka namang inayang. Paano nakikinabang? Sila din yung mayaman dyan. Sa'yo rin napupunta ang lahat ng binabayad mo. Una, mura ka makakapagpagamot sa ospital kapag nagkasakit ka. Pangalawa, makakapag-aral ka sa eskwelahan ng libre hanggang high school. May mga mura ding colleges. Pangatlo, makakapaglakad ka sa maganda at sementadong kalsada. Pang-apat, naipatayo ang LRT at MRT para mabilis ka makabiyahe sa kung saan mo man gusto pumunta. Yan ang nagagawa ng buwis mo. Naging bayani ka pa. Mapakinabangan pa yan na magiging anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan mo. Kaya huwag nang umangal pa. Buwis ko para sa bayan ko. Escudero, pagbabago. Escudero, ang sarap ng pagbabago. Kung sama-sama tayo, sipag, tapang, talino, kailangan natin dito. Hamon, kilos, sugod, panahon na. Kay cheese na tayo, sumabay ka. Escudero, pagbabago. Escudero, Escudero. Senador, yung ano natin, problema din natin dito sa mga BIR personnel natin. Sometimes, pag meron kang isang matinong examiner na talagang ginagawa niya yung trabaho niya, minsan, yun ang napuputbol eh. Paano maano natin doon na magkaroon din ng protection yung mga tauhan natin? Despite of the minimum wage na 11,000 for the examiner, paano natin ito? Well, in fairness, sa ilalim ng administrasyon at pamamahala ng inyong commissioner ngayon, si Commissioner Inares, wala hong sinasantong politiko yan sa pagkakaalam ko. Marami nang nagtangka, marami nang sumubok, marami nang nakipag-away, pero tinayuan at pinanindigan niya kung ano ang pananaw at tingin niya ang tama. Minsan nga, nakikipag-debate pa siya sa sarili niyang Secretary of Finance kung sa pananaw at palagay niya, yung kanyang ginagawa ay nasa tama at nasa interes ng ahensyang kanyang pinamumunuan ng BIR. Nakita ko ilang beses na nangyari yan. At marami na akong congressman nakausap na nagrereklamo sa kanya dahil may mga gustong pagawa na ayaw niyang gawin, hindi niya ginagawa at hindi niya sinusunod. Mga kaibigan, mga kaigsuunan, na nakita natin ngayon na yung ating opisina, the Bureau of Internal Revenue, is transforming into electronic system, no? Ano masasabi natin dito, Senador, itong electronics that
pwede mong, yung through the internet, pwede ka na mag-enroll sa BIR. Well, high-tech na talaga dapat po ngayon at mas less human intervention, mas maganda para less opportunities for corruption. Para sa akin kasi simple ang anecdote natin sa corruption. Discretion equals corruption. Minimize discretion, you will minimize corruption. Eliminate discretion, you will eliminate corruption. Kung wala ng choice o desisyon o kailangan pang pagpasahan yung government official, kung dekahon na yon, kapag ganito, ganyan. Kapag ganyan, ganito. Wala na po at mas madaling maiwasan ng corruption at kung may mangyari man, napakadaling makita at hulihin. Ang panukala nga nila noon, simple lamang sana sa BIR at sa Bureau of Customs. Simple lang. Palitan ng uniforme at mga lamesa sa ahensyang yan. Dapat ang uniforme ng lahat ng mga empleyado dyan, walang bulsa. Dapat ang lamesa, lahat walang drawer. Salamin lahat. Napakasimpleng mga panukala siguro. Pero baka may epekto, malay mo, at least makonvey natin yung image ba na malinis, disente at maayos ang serbisyong binibigay namin dito. Kung noon may naririnig kayong mga ganyan-ganyan, pues ngayon wala na. Alam mo, tama yung sinabi ni Senator, yesterday, Senator, no? Nagpakabit kami ng CCTV camera doon sa opisina kasi for security reason. Tapos yung iba, ayaw maano daw kasi baka daw makita yung mga drawers. Gawin na natin, salamin na lang, kahoy, salamin, walang drawer. Ayan, at walang issue. Oo. Walang papel na nawawala, na nalalagay sa ilalim sa loob ng drawer. Walang pinapatong na papel at inuuna yung iba. Sa DBM, na-eliminate ang corruption ng panahon ni dating Secretary, the late Secretary Emmy Bongcodin. Kasi palakasan sa DBM, may kailangan kang pondo, yung isang congressman may kailangan, yung governor may kailangan. Ang ginawa ni Emmy Bongcodin, simple lamang. Nilagyan lang niya ng numero lahat ng papel na pumapasok sa kanyang opisina. Tinatatakan niya 1, 2, 3, 4, 5 hanggang ko ilang daang libo. Hindi niya gagalawan at dedesisyonan ang document number 2 hanggat hindi pa tapos ang document number 1. In sequence, chronologically, dinedesisyonan nila lahat ng kailangan nilang pagpasahan. Kaya yung ilang congressman nagmamadali, kailangan nang release yung pera. Congressman, sorry po, number 20 po kayo, nasa number 5 pa lang kami. Pero darating kami sa inyo, tinitiyak ko sa inyo. At hindi mauuna sa inyo yung number 50. Mauuna kayo palagi sa number 21 kung number 20 kayo. And sooner or later, we will get to you. Okay. Sa simpleng pamamaraan na ganun, at pinatupad niya ng walang paltos, lahat nasanay din, lahat sumunod. At lahat, wala ka na nakitang palag makalipas ang ilang buwan lamang. Dahil napatunayan nila, walang pinapaboran. Kung gusto nilang mauna, pues tapusin nila ng maaga yung mga dokumento para mauna silang maasikaso din. Buwis na inyong inilaan para sa ikauunlad ng bayan. Kuya, ano ba ang buwis? Tintin, ang buwis ay ang perang binabayaran ng tao sa pamahalaan. Ano pong ginagawa ng pamahalaan sa kolektang buwis? Tignan mo tong mga bariyang ito. Kapag nagbayad ng buwis sa pamahalaan, makakapagpatayo tayo ng mga kalsada, mga paaralan, mga ospital, at mga gusali. Ganun po pala yung kuya. Paano po kung hindi tayo magbabayad ng buwis? Kung hindi tayo magbabayad ng buwis, maapektuhan ang bansa. Buwis na inyong inilaan para sa ikauunlad ng bayan. Buuin mo ulit, kuya. Isang paalala mula sa Team Up at BIR. Escudero, pagbabago. Escudero, pagbabago. Si Senator Cheese Escudero ay anak ni na dating Representative Sani Escudero at Evie Guevara Escudero. Si Cheese ay scholar ng bayan mula grade school hanggang law school. Nagtapos ng bachelor's degree sa political science sa Universidad ng Pilipinas. Nagtapos din ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas. Pumasa siya sa bar noong 1994. May master's degree sa International and Comparative Law sa Georgetown University sa Amerika. Harapin natin ang ngayon, pantay na pagkakataon.
Sa edad na 28 taon, pinasok ni Cheese ang politika. Naging representative siya ng unang distrito ng Sorsogon mula 1998 hanggang 2007. Naging House Minority Floor Leader noong 13th Congress. Kailangan natin dito, kay Cheese pa rin tayo. Noong 2004 elections, siya ay naging spokesperson ni Fernando Poe Jr. Noong 2007 hanggang sa ngayon, si Cheese ay hinirang na senador ng Republika. Bilang senador, si Cheese ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, Senate Committee on Environment and Natural Resources. Kay Cheese na tayo, sumabay ka. Sa Senado, si Cheese ay nagpasa ng 149 bills bilang principal sponsor at lumikha ng 62 batas. Isa sa mga Asia's Idol ng Asian News Network noong 2007. Isa sa mga young global leaders ng World Economic Forum noong 2008. Kabilang sa 10 Outstanding Young Men noong 2005. Kaya ang sigaw ni Cheese sa bagong henerasyon, salubungin natin ang bagong umaga. Tayo, harapin lahat ng hamon. Ngayon na, tayo na. Itapon ang nakaraan. Pamon, kilos, ating yakapin ang bagong pagkakataon. Cheese na tayo, sumabay ka. Ipakitang walang imposible. Sugod, panahon na. Kay Cheese na tayo, sumabay ka. Maging bayani ng buong mundo. Si Cheese Escudero ay para sa pagbabago. Sumabay ka, Escudero, pagbabago. Okay, mga kaigsunan, wala na tayong oras kaya nagmamadali yung ating magiting at gwapong senador, no? Kaya ako naka-yellow ngayon para naman maging pogi din ako ng konti. Ang problema lang, nagsasabing gwapo, lalaki palagi at wala pa ako narinig. Ay, talaga, this is a great opportunity, mga kaigsunan, na nandiyan atong senador. Your parting words, senador. Siguro, pagbati na lamang sa ating mga televiewers at sa lahat ng inyong masugid na mga tagapanood. Karangalan ko maging bahagi ng inyong programa. Tulad ng pinagit nyo kanina, hindi naman ito political program, kaya hindi po ako ihirit ng kung anumang may kinalaman sa halalong na eleksyon. Pagbigay lamang na impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan para sa araw at programang ito. Okay, mga kaigsunan, this is Attorney Nas in Action. Good day. Thank you. Okay. Okay, mga igsunan na natakaroon sa airport and we are very grateful that we have our guest, si Ma'am Grace Poe, ang ating candidate for senator. Hello, magandang araw po, Attorney Nas. Yeah. At sa lahat po ng nanonood, isang magandang araw po. Okay, mga kaigsunan, we have the opportunity to ask a question to our candidate. Hopefully, naanagin siya sa 12 senator slate na makasulod, no? Ma'am, yung tanong po namin dito sa Attorney Nas in Action with regards sa problema natin sa collection of taxes, ano po ang system na pwede natin ma-improve if ever you're elected as senator? Alam niyo po, yung ating BIR naman, okay naman po yung ginagawa nila sa ngayon. Okay. Kaya lang ang problema talaga,
minsan walang gana magbayad ang ating mga kababayan ng kanilang buwis sapagkat hindi nila nakikita kung saan talaga napupunta yung pera. Okay. Sa tingin ko naman po, pag pinatunayan ng national government at ng local government units na sa tunay na serbisyo ng taong bayan na pupunta ang mga nakakalap na buwis, mas madali tayo makakakolekta. Pero kasama na rin po doon, marami kasi, napapansin ko lang yung mga malalaking may-ari ng business, nakakalusot, no? Okay. Pero yung mga, alam natin na mga talagang naghihirap, ng mga middle class, na may maliliit na business, minsan sila pa yung nagigipit. Okay. No? Ako, minumungkahi ko na dapat maging business-friendly ang environment sa ating bansa. Dapat one-stop business application. Hindi po yung pupunta ka sa munisipyo para sa isang permit, pupunta ka sa barangay hall para sa isa, pupunta ka sa fire department para sa fire permit. Dapat yan isang lugar na lang. Dahil sa Pilipinas, tayo daw ang isa sa pinakamabagal mag-issue ng business permit sa isang entrepreneur. So, with respect to the local taxes at saka itong national taxes, ano po ba talaga ang pwede nating magawa na despite of all the programs of our commissioners sa Bureau of Internal Revenue na sinusulong nila ngayon ng mga transformation regarding the electronic system, ano po ba ang pwede pa natin idagdag dito? Alam mo, ang problema kasi sa taxes natin, ang hirap intindihin eh. Kung ikaw isang ordinaryong mamamayan, wala kang accountant, halimbawa, ang hirap malaman kung anong tax bracket ka, kung anong mga tinatanggal, may VAT na tayo, meron pa tayong withholding, may ganito, ganyan, no? Ako parang gusto ko na nga flat tax per tier. Okay. Like, depende kung itong kinikita mo, itong porsyento mo. Okay. Mas madali yon para sa akin, para hindi na naguhulaan ng mga mina-minus-minus. At saka, sana naman, meron din mga tax incentives. Halimbawa, ikaw ay nagdo-donate. Talagang dapat naman tax deductible na yung mga nagdo-donate mo. Okay. So, yung ano natin sa mga estate tax, ganun din. Meron tayo pa. Namatayan nga, tapos you pay your estate taxes. Napakalaki. Napakalaki. Nung namatay po si FPJ, napakalaki po ng estate tax na talagang kailangan bayaran. So, yung ano natin, ma'am, yung sa program natin regarding the arbitration law na meron ba tayong panukalang batas noon na na-approve na if ever nagkaroon ng excess ang koleksyon ng isang district ay nagkakaroon ng award, bakit hindi pa na, sa tingin mo ba dapat kailangan talaga ibigay sa mga personnel ng BIR ito? Kasi yung examiner, ang sweldo lang niya is 11,000, tapos nag-i-examine ito ng isang malalaking korporasyon. Yun na nga po, dapat iiwas natin sila sa tentasyon at magagawa lamang yan kung makatarungan din ang kanilang sweldo, di ba? Para sa akin, katulad niyan, mga third-class municipalities, fourth-class municipalities, dapat yung porsyento ng nakakalap na buwis sa kanilang probinsya ay mas malaki ang mapunta sa probinsya. Hindi katulad ng mga first-class municipalities, hindi na nila kailangan ng karagdagan pang suporta, katulad ng mga mas maliliit na munisipalidad. So para sa akin talaga, yung equitable distribution of tax collection, napaka-importante po. At lalong-lalo na po, yung mga examiners, tama po kayo, 11,000, tapos maninilip ng mga libro na milyon-milyon ang kinikita, syempre, napakalaking tentasyon naman po nun. So, meron ba tayong magawa doon na para naman itong mga examiner natin na magkaroon? Ang problema kasi po, yung civil service, no? Meron yan pay grade eh. Okay. So, parang nakapatong po talaga dyan, standardized kahit saan pwesto ka sa gobyerno. Siguro nga, dapat mga sa customs, sa BIR, magpakatotoo na tayo, nahaharap sila sa mas malaking tentasyon at yung expertise nila ay hindi basta-basta, katulad ng mga NBI. Kailangan ikaw ay abogado, di ba? Or ikaw ay accountant. Siguro naman dapat yung pay equivalency rin. Bigay naman natin dahil professional din naman sila. So, sa mga tweed, ma'am? Taasan ang sweldo nila. Taasan ang sweldo natin. Yun na nga eh. Kung magiging makatotohanan talaga tayo. Pero, hindi ko naman pwedeng sabihin na sigurado magagawa yan dahil depende rin yan kung makakayanan ng ating gobyerno. Okay, thank you very much, ma'am. Parting words sa ating mga kaigsuonan sa Pagadian o Zamboanga del Sur.
Mga kaigsuunan, mga higala, alam niyo po, yung aking tatay na si FPJ, malapit po sa kanyang puso ang mga kababayan natin dito sa Mindanao. Kaya nga po, dami niyang pelikulang ginawa. Muslim 357, kahit butas ng karayong papasukin ko, Zamboanga, Perlas ng Silangan. Sana po, may pagpatuloy ko ang pangarap ng tatay ko na bigyan ng mas malaking tulong ang mga mahal niya dito sa Mindanao. Pagkatiwalaan niyo po sana ako, makakaasa kayo na kayo ay aking magiging prioridad.